Sa pagbabalik ng balitaan, nagpahayag ng suporta ang iba't ibang grupo ng transportasyon sa pinaigting na kampanya ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kontra sa mga kolorum na pampasaherong sasakyan. Para sa detalye, balitaan mo kami, George Bandola. Pinaburan ng transport sector ang intensibong kampanya ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Land Transportation Office laban sa mga sasakyang bumabiyahe bilang pampasahero pero walang rehistro at walang prangkisa o kaya'y hindi magkatugma. Ayon kay Alliance of Concerned Transport Organization President Efren De Luna, matagal na nilang kampanya ang paglaban sa mga kolorum bago pa man mangyaring sakuna sa Bontoc Mountain Province. Noong mga nakalipas na panahon, hindi naman nagkaroon ng ganyang mga pagbibigay ng pagpapahalaga doon sa parte ng may mga franchise at saka sa mga walang franchise. Pero tiwala kayo sa parte ng akto, lahat tama ang prangkisa nyo, tama sa body, tama sa rehistro? Ay sa amin ay sa amin ay 100%. Sa amin sa hanay ng akto, lahat kami ay mga dokumento. Ganito rin ang posisyon ng Liga ng Transport Organization ng Pilipinas o LTAP. Halos kalahati daw kasi ng mga bumabiyaheng pampasahero ang walang prangkisa o di kaya'y may kabit na prangkisa ang nasa kalye. Nagrekomenda na naman kami ng computerized electronic tagging para makita natin kung ilan talaga ang unit at prangkisa sa bawat rota. So ito ay ginagawa naman ni Chairman Tolentino. So ito ay dapat tuloy-tuloy itong mga programa at magkaroon sana ng mga tamang dialogue sa ating ahensya di gobyerno. Bukod dito, nais ng mga transport organization na matulungan ng pamakalaan ng sistema ng public transportation. Tulad sa mga panahong ngayong humihingi ang mga ito ng dagdag na 2 pesos na pasahe o kaya'y ipatupad ang 50 centavos na provisional increase noong 2008. Labag din sa kalooban namin yung hinihingi namin na pagtaas ng pamasahe. So kami, ang aming instant sana na gusto namin ibalik ng ating gobyerno, yung pinahiram namin na 50 centavos dahil 850 dati na 2008 ang pamasahe. So ngayon, bayad na kami doon ng per matrix na dapat nila muna para naman maka-attend naman kami sa pangangailangan ng mga super. Kung nawala sana yung kolorum, pag nawala sana yung tinatawag natin ng mga malaking bayarin sa loob ng ahensya ng gobyerno at nagkaroon man lamang sana ng mga subsidy pansamantala kapag tumataas ang presyo ng langit, wala sana magiging pagtaas ng pamasahe. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.